magiging hamon din yung pag-recover ng labi. Kaya pagdarasal pa rin natin na maisagawa ito ng maayos. Dahil as of 4 p.m. kahapon, may sunog pa sa barko na tinutupok. So, may challenge talaga yung pag-salvage at yung paghanap ng labi doon sa barko. Pahirapan pa rin ang pag-recover sa mga labi ng 2 Pilipinong tripulante na nasawi matapos ang missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel sa Gulf of Aden. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ngayong araw ay isa sa ilalim sa salvaging operation ng nasabing barko, kung saan naroroon pa rin ang katawan ng 2 Pilipino at isang Vietnamese na nasawi sa insidente. Inaasahan natin na within today magkakaroon ng significant na pag-uulat ang shipping company, ang ship owner patungkol dito. Paliwanag ni OIC Kakdak, tinamaan ng missile ang fuel section ng barko, kaya agad na sumiklab ang apoy sa lugar na kinaroroonan ng mga tripulanting nasawi. Nung nakapanayam ko yung mga tripulante kagabi, ang sabi ay nando doon sa area ng cabin area at ng mess hall yung tinamaan at nando doon yung dalawa. And engulfed in flames, yan ang exact word sa report. The place where they were sa barko was engulfed in flames at mahirap puntahan nung panahon na may emergency evacuation. Kahapon nakausap na ng DMW ang 10 Pilipino crew na nakaligtas sa insidente na dinala sa Djibouti Hotel sa East Africa. Tiniyak ng mga ito na nasa maayos na ang kanilang kalagayan. Habang nasa stable na ring kondisyon ang 3 pang Pilipino na sugatan sa insidente at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Pinaplano na ng DMW na magsagawa ng emergency repatriation sa mga tripulante para agad makauwi ang 10 crew na nakaligtas sa insidente, habang susunod namang ipoproseso ang 3 nasugatan. Pero sa ngayon, wala pang timeline dito ang ahensya. They are all in stable condition. They are recovering and are in stable condition, and they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities in Djibouti. And most likely this will be a medical repatriation process that they will all go through. Tiniyak naman ng DMW na mayroong tulong ang pamahalaan para sa pamilya ng mga Pilipinong tripulante, lalo na sa kaanak ng 2 nasawing biktima. Rest assured, we have communicated with the families of the 2 seafarers, and meron ng assurances, fullest support and assistance, hand-holding throughout this difficult process that they are going through. And these are all based also on the directive of the President, who has given us a very, very clear signal and directive. Napawi naman ang pag-aalala ng asawa ng isa sa mga tripulanting nasugatan at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng update ng pamahalaan sa kalagayan ng kanyang mister. At ngayon, kasalukuyan ng ginagamot sa Djibouti Hospital yung aking asawa at nasa mabuting kalagayan na rin. At yung sabi, out of danger na rin po yung kanyang kondisyon. So maraming salamat sa agarang pagresponde. Sa ngayon, mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon para ma-monitor ang kalagayan ng ating mga kababayan na nasa Djibouti. Inaantay rin ng ahensya ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng Maritime Security Forces at International Maritime Organization hinggil sa insidente. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.